Bilang pagunita sa taon ng Semana Santa na tradisyon sa Pampanga, mas pinigtingnan ng pamahalaan ang seguridad sa kanilang lalawigan, partikular na sa mga dinarayong lugar para sa reenactment ng crucifixion ni Jesucristo. Si Rod Lagusad sa detalye. Sa Biyernes ng ika-36 na beses na pagpapapako sa krus ni Tate Ruben Inahe, kilala siya sa pagganap bilang Jesus na siyang nagpapapako sa krus sa Barangay San Pedro Cotod sa San Fernando, Pampanga. Handa na ang krus na kanyang papasanin, ang 2 dekadang pako na gamit niya at ang koronang tinik na kanyang susuotin. Anya magiging hamon sa kanya ay ang kanyang edad na 64 at ang matinding init ng panahon lalo't tanghaling tapat isasagawa ang kanyang pagpapapako sa krus. Nag-iba lang ngayon yung init ng panahon dahil yun ang inaalala ko eh. Umaga pa lang, kahit saan nagbabike na ako no, hanggang alas 9 ng umaga. Para yung init, medyo tumatak na sa katawan ko para hindi ko na maramdaman. Isa lang ang Barangay San Pedro Cotod kung saan isasagawa ang pagpapapako sa krus sa San Fernando. Meron din sa mga karatig na barangay na San Juan, Del Pilar at Santa Lucia na mauuna. Dahil sa reenactment ng crucifixion ni Jesus, tinatay ng Tourism Office ng San Fernando na posibleng umabot sa 15,000 hanggang 20,000 ang dudumog ng mga turista sa lungsod. Kung saan 10,000 dito ay inaasahan sa Barangay San Pedro Cotod na ilang dekada nang nagsasagawa ng Passion of the Christ. Meron tayong incident management team na nagtitake charge sa pag-organisa at gamit yung sistema na yon, alam namin kung sino yung mga ide-deploy, kung saan sila ide-deploy. No? Sasama natin ang public at saka private sector. So, meron tayong private sector leaders, meron din tayo yung mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and then yung mga local counterparts nila. May mga nakakalat na medical station sa bawat barangay na pagdadausan ng mga aktibidad, habang may traffic rerouting na rin na itinalaga para maiwasan na maabala. Dito sa lugar na ito, isinasagawa ang taunang maleldo o pagpapapako sa krus. Inaasahan na rin na ilalagay dito ang mga krus kung saan ipapako si na Ruben Inahe na gumaganap bilang Jesus at iba pa. Ayon sa Barangay San Pedro Cotod, maaga pa lang ay kanila nang nilinis ang lugar para sa isasagawang aktibidad sa darating na Biyernes Santo. Nagsagawa na rin ng inspeksyon sa 4 na crucifixion sites ng Pampanga PNP. Sa kabuuan, higit 700 na mga pulis ang nakakalat para siguraduhin na ligtas ang pagunita ng Holy Week sa Pampanga. To make sure na yung ilalatag po natin security is enough para po dun sa expected crowd na pupunta po dito or yung mga devotees na makikibahagi dito. So more or less, ang nakalatag po natin na kapulisan dyan is more or less 530 PNP personnel. Bukod pa po yung nasa pads natin na meron din po tayo sa mga places of convergence, places of worship, transport terminal. Samantala, nailagay na kagabi ang krus na pagpapakuan sa isasagawang maleldo sa Barangay San Pedro Cotod. Habang sa darating na Huwebes Santo ay magkakaroon sila ng rehearsal para masiguro na maayos na may sasagawa ang aktibidad. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.